Isang magandang araw po sa inyo lahat mga idol, mga kabayan ko. Welcome back dito sa ating channel again, Aljan TV. Isang maligayang advance Happy New Year po sa inyong lahat saan makaing sulok ng mundo. Sana po salubungin natin ang taong 2021 ng maayos at matiwasay sa kabila na nangyayari sa atin ngayong 2020. So sa inyong lahat dyan, advance Happy New Year po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin mga idol ngayon regarding po doon sa napabalitang pagban po ng 20 countries sa pagpasok sa Pilipinas dahil nga po sa bagong virus na nagmula sa UK. So pag-usapan po natin yan, meron tayong mga nakuhang source of information from Bureau of Immigration at saka sa Manila Airport Authority. So papakita ko po sa inyo or basahin ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga country na binaban po ng Philippines na maaring pumasok sa Pilipinas. So, meron tayong nakuhang information from Bureau of Immigration which is kakapost lang po nila kanina. So, ipakita ko po sa inyo. Ito po yung pinaka-post ng Bureau of Immigration mga idol. Okay, yan. It's coming from Immigration. Yung link po nito kung gusto niyo basahin, kung hindi malinaw dito, ilagay ko po yung link nitong post na to mismo sa baba ng ating videos para po kayo po kung gusto niyo basahin na lang din po. Ayan, Bureau of Immigration implement the extension of travel ban amid new COVID-19 strain. The Bureau of Immigration has announced on Tuesday that the restriction of passenger from 20 countries as an additional measure to the limit of spread of the reported new variant of the COVID-19 virus. According to Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente, the travel restriction was a result of an order from Malacanang extending the travel ban from those coming from the United Kingdom. Ito kung nauna kasi po, kung tandaan niyo po, is United Kingdom. Tapos ngayon, expanding na po siya with additional 19 countries. Okay? It can be recalled that the flights from the UK has been suspended since December 24 simula nung pumutok yung balita ng bagong virus sa United Kingdom. So nag-suspend po ang flight ng UK sa December 24. The suspension has been extended until January 15, 2021. Okay? So from dapat January 24 and extend po siya ng January 15, 2021. Consequently, passengers coming from the said country as well, those who have been there 14 days prior are temporarily barred from entry to the Philippines. So, ang mga country po na napasama ngayon sa binaban po para pumasok sa Philippines is ito yung mga sumusunod. Okay? Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, and Spain. So ito yung mga country na bawal pong pumasok sa Pilipinas. Kung kayo ay manggagaling sa ganitong country, hindi po kayo pwedeng pumasok sa Pilipinas. Okay? So, the latest order from Malacanang expand to this 19 countries, said Morente, effective midnight of December 20 to January 15. Foreigners coming from the transiting through the 19 countries as well to those who traveled there 14 days prior will be also not be allowed to entry. So, kung kayo po ay andito galing sa mga bansang binanggit natin, hindi po kaya allowed na pumasok sa Pilipinas. Pero meron akong nakitang video coming from Department of Labor and Employment. Video po ito ni Silvestre Bello III na except mga OFW. Ipapakita ko rin po sa inyo yan. Except mga OFW yung sinasabi po ni Silvestre Bello. Iko-confirm pa natin yan pero bago lang din po yung balita na nakita ko na kung kayo ay isang OFW ay exempted po kayo. Pwede po kayong pumasok pero ang kailangan nyo pong gawin is magkaroon po kayo ng 14 days quarantine. Kahit na kayo ay pagkatapos na yung swab test nagkakaroon kayo ng negative result. Dati kasi pagka nakuha nyo na po yung inyong negative result,
pag na-swab test kayo, automatic pwede na kayong i-deploy sa inyong mga probinsya or sa inyong location. Pero for now, dahil sa nangyayaring ito, kahit na kayo po ay negative sa inyong mga swab test result, i-quarantine pa rin po kayo ng 14 days. Okay? So basahin pa natin ang buong detalye. Morente further discussed that passengers who are already in transit and are arriving before December 30, kasi meron na bago lumabas tong advisory na to, yung press release na to, meron na pong mga nakapag-travel na. So yung mga nakapag-travel na po na OFW at saka hindi OFW, ito rin po yung kanilang gagawin. 12:01 a.m. from the 19 areas is specified, including those passengers who have been in said countries within 14 days immediately preceding their arrival in the Philippines, shall be referred to the port's one-stop shop to undergo the RT-PCR testing and absolute facility-based 14 days quarantine period. So ito yung sinabi ko kanina. Yung mga nakapag-travel na within this date, ayun, mag-i-start na po kayo ng pag na-receive nyo po ang inyong mga PCR test, kahit negative man yan, kailangan nyo pong mag-quarantine for 14 days. Okay, outbound travel according to the BI remains subject to existing protocols or both the Philippines and thus destination. The move of the implementation restriction followed after the new strain of virus that was first discovered in the United Kingdom has been reported to be more contagious than other COVID-19 virus. So malinaw po mga idol, basta po kung kayo ay napasama doon sa countries na ating binanggit po, ang sabi nga po ni Silvestre Bello, bawal po kayong pumasok sa Pilipinas except kung kayo ay isang OFW. Kung kayo naman ay isang OFW, kung nakapasok o kung pauwi kayo sa Pilipinas, dadaan po kayo sa 14 days quarantine kahit na po kayo ay negative sa inyong PCR test result. Okay, pakita ko po sa inyo isang post ng Manila Authority po regarding dito sa mga country para mas malinaw, para po maintindihan niyo po mga idol. Okay, so ayan po, ito po yung post ng Manila Airport Authority. Wait lang po, check natin para mas malinaw po sa inyo. Ayan, nakalagay po, Manila International Airport Authority Advisory. Effective midnight of December 29, 2020, all passengers originating from the countries listed below will not be allowed to enter to the Philippines. This is a precautionary measure put into place by the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease and Preventing the Entry of the second COVID-19 strain, which was recently detected. The following countries include United Kingdom, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Ireland, Singapore. Kaya ito po yung binanggit ko kanina ng mga countries. Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France, and South Korea. Ayan. Ito rin po yung sinabi doon sa Bureau of Immigration. So, parang inulit lang po. Passengers already in transit who had been any of these flag countries with 14 days from the entry into the Philippines and who arrived before December 30, 2020 will be allowed entry, but they shall be subjected to strict quarantine and testing protocols, mandatory 14 days quarantine into OWA or DOT accredited facilities despite getting a negative PRC test results. So, ang mandatory po yung quarantine na 14 days despite if you are getting a negative test result. Okay, malinaw po yan mga idol. Pakita ko po sa inyo yung sinasabi ko pong video kanina na sinabi po ni Silvestre Bello III na except OFW. Kung kayo ay mga OFW sa bansang nabanggit ko, kayo po ay exempted sa travel ban na ito. So, ito po yung video. Pakita ko po sa inyo para po mas malinaw. So, actually, ang recommendation ng IATF is to allow to restrict even the OFW. Pero the President said, no, our OFW should be allowed to return. So, yun ang naging utos ng ating Pangulo. Okay, so malinaw po doon sinasabi niya, di ba, na dapat daw po lahat, pati yung mga OFW. Pero ang sabi daw po ng Pangulo na no, kailangan po yung mga OFW po ay makabalik sa Pilipinas. So kung kayo ay mga OFW sa nasabing country na sinabi ko po kanina, kayo po ay allowed na bumalik po
sa Pilipinas. Pero nga po, kailangan nyo pong dumaan sa mga protocols at saka yung mandatory 14 days quarantine. Kung marami na naman trabaho si Administrator Kaknak yan, dadami na naman ang darating. So yun ang ating importanteng announcement ngayon, na there is a decision to ban the entry of all travelers from UK and the other 20 countries. Si ASEC Test knows these 20 other countries. Marami yan. Pati Sweden, Netherlands, ayan Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, China, Hong Kong and Macau, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, and Spain. Okay, so yan po yung mga binanggit ko rin kanina. Ito rin po yung sinabi ni Sylvester Bello III po para sa inyo, okay? Even kasama rin ng, you'll be surprised, ang COVID situation doon is wala pang 400. Pero New Zealand also included. Kasi nakapasok doon ang isang COVID-19 variant. Kaya po, anyway, mga idol po, kung gusto niyo pong malaman yung buong list ng countries na binanggit po ni Sylvester Bello at saka binanggit ko rin po, ilalagay ko po yung link ng post advisory nito from Bureau of Immigration sa baba po ng ating video para po makita nyo kung hindi po malinaw sa inyo yung mga binanggit nating countries, makita nyo po yung countries na sinabi ko po. Basta po kung kayo ay isang OFW, allowed po kayong umuwi sa Pilipinas. Yun nga lang po, kailangan nyo pong dumaan sa 14 days mandatory quarantine kahit na kayo po ay negative ng inyong mga swab test. Operate sila ng restriction. So, yun ang decision that will be implemented. Pero kagaya ng sinabi ng ating Pangulo, they will be allowed to come home, pero they have to be subjected to the 14-day quarantine. Kahit na pagdating nila na swab sila, negative sila, they still have to undergo the 14-day quarantine. Okay, so yan po idol, malinaw naman po siguro sa ating video at saka sa video na napanood nyo rin po ngayon with Sylvester Bello III. Basta po ang ano ko po dito mga idol, malinaw po sa atin na kung kayo ay isang OFW on the said countries, okay, so kung kayo po ay isang OFW on the said countries, maaari po kayong umuwi sa Pilipinas, pero po kailangan nyong mag-mandatory 14 days quarantine. Okay, so malinaw po yun. Kahit kayo po ay naging negatibo sa inyong PCR test result or swab test result, pero kailangan nyo pa rin pong dumaan sa 14 days mandatory quarantine. Hindi po kagaya noon, kasi dahil nga po ito sa bagong virus na lumabas na naman, so kailangan po nating i-follow siguro yung rules na ginawa ng Pilipinas para naman po ito sa lahat ng kabutihan sa ating pamilya o di kaya sa ating mga mahal sa buhay po sa Pilipinas. So kung kayo po talaga ay uuwi na po sa Pilipinas, asahan nyo po na magkakaroon po kayo ng 14 days quarantine kahit po kayo ay maging negatibo sa inyong mga PCR test. Okay? So once again mga idol, yung information post or yung advisory sa post na ginawa nating video, ilalagay ko po sa baba ng ating link para po gusto nyo tingnan yung mga countries na alam nyo. Basta po dasal na lang po tayo mga idol, siguro po matatapos din naman to. By the way, this advisory is posted lang po 1 hour ago. So hindi natin alam kung meron pa tong pagbabago by next after January 15 kung meron pang pagbabago, or before January 15 kung meron pang pagbabago, so mas mabuti. Pero for now, yan po yung pinaka-final advisory po para sa ating mga OFW. Yung mga hindi OFW, sorry po, hindi muna kayo makapag-travel po talaga sa Pilipinas kung kayo ay kasama doon sa mga country na binanggit
ng Bureau of Immigration. Okay, so yun lang po siguro mga idol para sa ating videos for today. Maraming thank you po. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung hindi pa ka-subscriber. Meron kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment down below. Try ko pong sagutin yan sa abot na ating makakaya para po sa inyo mga idol. Okay, advance Happy New Year po sa inyo lahat. God bless and bye-bye.